So yun guys, hello. Hi! Ako nga pala si MJ, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Gusto naman kayo? Okay lang. Okay ka na. Masaya. Saya? Saya. Gusto grades? Ayun. Ayun. Tablado. Sabi sa passage, binasa ni Kenneth sa 1 Kings 17 verse 10 to 16. Sabi doon ay dumating si Elias sa Sarephat. Sa Sarephat, yung panahon niya ay yung Sarephat sa panahon nila ay panahon ng tagtuyot at taggutom nung dumating si Elias. Tapos, pagdating niya doon, ay meron siya nakitang isang babaeng balo. Ano ba yung balo? Widow. Widow. Yung namatay na yung asawa. Baka nabiyuda. Yung Widow. Nabiyuda. Na nangangalap ng paggatong upang makapagluto na sila ng kanilang huling pagkain para makakain na rin yung anak niya. At humingi si Elias sa kanya ng konting tinapay at tubig. Sa kabila ng taggutom at tagtuyot, nagawa niya pa rin bigyan at sumunod kay Elias. At sa kanyang pagsunod, para na sila ng himalang provision mula sa Diyos. Ganyan niya ang nangyari. Ang lalagyan nila ng harina ay hindi na nauubos. Lalagyan nila ng langis ay hindi na natutuyot. Dahil nagpakita sila ng katapatan pagtitiwala sa Diyos. Kung hihimayin natin ang bawat sinasabi sa ating passage, ay talagang napakarami nitong gustong ipaiwatig sa atin ng Diyos. Una, ang pagtitiwala sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Nakita natin na bagamat walang makain ng balo, ay pinili niya pa rin bigyan at sundin si Elias. Kayo ba? Kung iisipin natin na walang-wala na tayo, tapos may hihingi pa sa atin, hindi ba napakahirap bigyan? Kung yung baon mo, ribisco, humingi pa yung 3 mong kaklase, parang wala lang, parang ganun. Bawa ngayon, may pera kang 50. Tapos may mamalimos sa'yo, hinihingi 40. Siyempre hindi mo bibigyan. Para Starbucks, ha? Siyempre hindi mo bibigyan yun. Ang bait mo, siguro yung iba, bibigay yun. Kahit matira sa kanila 10. Pero karamihan sa atin, hindi bibigay yun. Parang, ba't siya nagka-40 sa akin, matitira sa akin? 10 lang. Parang yun. Naisip natin na, isipin na natin na, para sa pamilya natin yun, ganun ka. Di talaga nag-view. Di naman talaga mahirap magbigay kung meron ka talaga may maibibigay. Kagaya nung nga. Yun. Kung meron ka talaga may bibigay, may parang more than 50 yung pera mo. Like 200, napakadali nang ibigay yung 40. Kasi madami mga titira sa'yo. Ganun. Pero iba yung ginawa ng balo. Kahit nagtitipid sila sa panahon nila, taggutom at tagtuyo, nagawa niya pa ding bigyan si Elias. Dahil sa ginawa niyang yun, at dahil sa kanyang pananampalataya, ay nagdala ito ng himala sa kanila. Nagkaroon sila ng biyaya na hindi nila inaasahan. Ito ay nagsasabi sa atin na kailangan natin magtiwala kay God kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay.
nandyan pa rin siya at handa tayong bigyan ng mga biyaya na hindi natin inaasahan. Sunod ay ang pagsunod at pagsakripisyo. Nakikita natin na sa kagustuhan ng balo na ibigay ang kanyang konting meron siya, kahit na walang-wala na siya sa panahon na yun, ay hindi niya pa rin pinagdamot ang meron siya. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagiging mapagbigay at pagsasakripisyo na handa niyang gawin ang lahat para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Kayo ba? Ano ba ang kaya niyong isakripisyo para lang makasunod sa gusto ng Diyos? Makikita rin natin dito ang pag-aalaga ng Diyos sa mga nangangailangan. Pagbibigay ng kabutihan sa mga taong tulad ng balo o mga dukha. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabatay sa kung anong kalagayan mo sa buhay. Bagkus, ang ganitong mga tao, ang ganito pang mga tao ang mas tinutulungan niya. Dahil mas kailangan siya ng mga ito. Tinuturo ng passage sa atin na dapat ay magtiwala tayo sa Diyos dahil siya ang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan at kailanman hindi niya tayo pababayaan dahil palaging may pag-asa kapag siya ang pinuntahan natin sa bawat problema at handa siyang maglaan ng oras para sa atin. Sa ikalawang passage naman na Hebreo chapter 9 verse 24 to 28. Ang passage na ito ay ang pagpapakita rin ng sakripisyo ni Jesus para sa ating mga at para sa atin at sa ating kapakanan. At para din tulungan tayo. Hindi na kailangan gawin ng mga pari yung mga paulit-ulit na pag-aalay taon-taon. Ayon daw kasi sa Bible, yung mga pari ng mga sinauna, nag-aalay sila taon-taon para mapatawad yung mga kasalanan nila. Kaya, nagsakripisyon daw si Jesus para hindi na nila gawin iyon at para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Naalala ko yung sarili ko na self first bago si God. Kapag may mission ay hindi siya yung priority ko. At inisip ko yung sarili ko na baka mapagod ako dyan. Wala naman ako mapapala dyan. Dumating din yung times na parang hinahayaan ko na lang siya. At mas inuuna ko pa yung mga hobby ko. Pero iba yung balo na nasabi sa passage na kahit na ganun yung mangyayari sa kanila, buong puso sang nagsakripisyo para sa mga kagustuhan ng Diyos. Pinagpala ang ganitong uri ng mga tao na handang magtiwala at sumunod kahit alam mong wala kang makikitang maibabalik sa iyo. Sa madaling salita, tutulong ka, magsasakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Nakita natin na nagsakripisyo din si Jesus. Nagsakripisyo siya ng walang hanggan. Namatay siya para sa mga kasalanan natin. Nagsakripisyo siya ng paulit-ulit. At siya ay muling magbabalik upang iligtas ang mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya maging handa at magtiwala sa Kanya. Huwag nating sayangin ang mga pagsasakripisyo niya. Maging mapagmahal at mapagpatawad sa ating buhay. Ipakita natin sa kapwa natin ang pagpapatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin at paghingi ng tawad sa mga nagawa natin ng kasalanan. Ipakita rin natin sa kanila ang pagmamahal, kagaya ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Yun lang.